Yo yo yo! So nandito na nga pala ulit tayo sa part 3 ng ating PHP tutorial series, guys. And then, sige, let's start right away. Start natin ang SAMP natin. And then, punta ulit tayo doon sa ating localhost. Yes, anong project name natin? User info site. And then, so ang ginawa nga pala natin, so quick recap lang tayo, ay gumawa tayo ng function para mag-insert ng data sa database, and then table para mag-display ng data na in-insert natin. So ngayon, buksan natin ulit yung ating Sublime Text para wait lang. I-organize mo natin yung mga windows. Ayan. So, pinagtabi ko na sila ngayon. So, in this video, gagawin natin yung pag-delete ng data. So, mag-a-add tayo ng panibagong column sa table natin. Oops! Open ulit natin yung new project natin. Yung existing project natin. Open folder. htdocs, and then user info site. Close natin to. Baka magulat kayo, ibang project file yon. Ito pala yung project file natin. Sa index, ginawa natin, nandito lahat ng mga layout natin and ajax. And then dito naman sa functions at PHP, nandito lahat ng functions natin. So navigate din natin yung database natin para ma-check lang natin yung mga data na nilagay natin sa SampleDB, TBL user info, nandito sila. So, gagawin natin yung function na pag-delete naman ng data. So, now, let's get started. So, sa table, mag-a-add tayo ng panibagong column. Katabi ng age, delete column. Save, refresh. Meron tayong delete column dito. Pero ang question ay paano tayo maglalagay ng button dito sa side na to? Nag-add tayo ng table head pero hindi tayo nag-add ng button. So paano natin magagawa 'yun? So i-trace natin. Doon sa ajax natin, tinawag natin yung functions.php. And then doon sa loob nun ay tinawag natin yung display all data, which is nandito. So nakita nyo, pinalabas ko yung first name, last name, and age column. So para madagdagan siya ng panibagong column ay copy lang natin yung huli na column and then paste natin dyan. And then wala tayong lalagay dito kung hindi HTML element. So delete natin to. Pwede tayo mag-create ng button tag dito. Then, pangalanan natin siya na delete. Then, save. So, refresh. So, nandito yung delete button natin. Medyo boring siya tingnan. Ito naman gagawin ko ay optional. Gusto ko siyang lagyan ng special character. Gusto ko siya lagyan ng trash bin icon doon sa before magsabi ng delete. So para magawa natin yun ay i-recommend ko yung font Awesome para gamitin nyo, so we can add icons to our HTML tags. Ito naman ay optional. Kung gusto nyo lang gawin, pwede nyo gawin. Wait lang, inaantay natin mag-load ng site. Oops, anong nangyari? This isn't the page you were looking for. Back tayo. Nasaan na yun? Ito, Font Awesome 5. Dito lang tayo sa W3 School. And
And then let's wait for that page to load. And sabi dito, kopyahin na lang daw natin itong link na to para i-paste natin doon sa index head natin, katabi ng ating jQuery, para ma-enable natin yung Font Awesome doon sa ating page. So kung gusto natin maglagay ng, kung gusto natin matry out yung Font Awesome, navigate lang tayo sa page nila. And kung gusto natin maghanap ng icon na delete icon, ay i-try lang natin i-search trash. Oops. Mali spelling. So, lalabas yung mga similar results about dun sa trash, and then pwede tayo mamili dito. Ano bang maganda? Ito na lang, mas common at mas malinis. Pwede natin siyang i-click or open in new tab. And may ikakopy lang tayo na na code. Yan. Click nyo lang to copy, and then para ma-display siya doon sa ating page, ipipaste lang siya dito sa space bago mag-delete. So mapapansin nyo meron siyang kulay violet na color. So dahil yan dito sa double quotation na to, which is dapat single quotation lang, kasi nakapaloob yung HTML element string natin dito sa double quotation. So yun, save, and then let's try it out. Click refresh, walang nagpapakita. Bakit kaya? Back tayo dun sa ating W3 School. Baka kasi ibang version siya ng Font Awesome. Clock. Mukhang ito dapat yung kinopya natin, hindi yung isa. Paste. Save, and then voila! Andito na ba? Hindi ata siya nag-load Bakit kaya? What happened? Oh, our page is still loading, and then, ayun. Naglo-load lang pala yung page, mabahaga lang. So as you can see, meron tayong trash icon sa ating delete. And then, try natin lakihan yung code natin para marami kasing nagre-request na hindi daw nila makita yung code. So, ito, scale up ko na siya. So, for you to see. So, ang kailangan mangyari, pag kinlik natin itong button na to, ay magde-delete yung item na nakalagay dito sa specific row. Pero, kailangan natin gumamit ng JavaScript para dyan. Ayaw naman natin na pag delete natin to ay magre-refresh yung page, which is pwede din naman natin gawin. Pero mas maigi siguro na, mas maigi siguro na dynamic na lang siya. Yung parang hindi na magre-refresh yung page pag tayo ay nag-delete, and then automatically madi-delete na lang talaga yung data na yon. So, meron tayong button, pero kailangan ng button na yon mag-call ng JavaScript function para mag-work. So, space. So, maraming ways para magawa niya to, pero isa na to sa tingin ko the best way para i-implement yung ating delete function. So, on click, single quotation, and then delete data, open close parenthesis, and then this space data. Kailangan natin ipasa kung ano yung ID ng data na i-delete natin. Kung wala kayong idea about sa ID, ito siya. Doon natin kailangan malaman yung i-delete nating data. So, wait lang. Let's see. May nag-message, sorry. So, data,
data ID, pwede namang masimplihan natin. Gawin na lang nating record ID is equal to single quotation ulit. And then sa loob naman ay double quotation, dalawang double quotation sa loob, and then tuldok. Ayan. So row, double quotation ulit, dalawang double quotation, ID. So save. So pag na-refresh natin, may mangyayari na ba? Click natin. Wala pa rin. So inspect element natin para makita natin yung error. Sabi, wala daw siyang makitang delete data function kasi reference error. Ibig sabihin walang reference yung delete data natin. Wala siyang pinagmulan. So kasi hindi pa natin siya nagagawang function dito sa ating script. So gagawa lang tayo ng function na nagpapangalang delete data. Open close parenthesis. Then double quotation, yan. And then, kailangan dito sa ating function ay may mag-represent ng this. Kasi yung this, tinatawag niyo yung mismong button element. Pero, pwede naman natin gawing this dito. Pero, mas maganda siguro na object na lang. Control object. Control obj yung pangalan. Tapos, i-try natin na kung makukuha niya yung ID na nilagay natin doon sa button, which is itong record ID na naglalaman itong ID ng mismong data natin. Yan. So, record ID, kukunin lang natin itong control obj, pero kailangan $, open close parenthesis, and then, control obj, lagay natin. And then, ano ba yung data niya? Ang data na kukunin natin sa button na yun ay yung record ID. Kasi siya yung naglalaman ng ID ng data natin. So, save. Yung pag-alert nga pala ay para yan dito. So, subot. I-refresh natin tong page. And then, pag kinlik natin to, sasabihin niya yung si Willie Revy ay ang ID niya ay 7. Titingnan natin kung tama. Kung si Willie Revy ba ay ID niya 7? Yes, tama nga. 7 nga yung ID niya. So, yung 7 ang hahanapin natin para ma-delete natin si Willie Revy, which is hindi pa siya na-delete ngayon kasi din-display lang naman natin yung ID niya through alert via JavaScript dito sa loob ng JavaScript function natin. So, kailangan natin another Ajax ulit. So, meron nga pala tayong gagawin muna bago yun. Dahil napapansin nyo naman, ang pagdi-display natin ng data ay through Ajax din. Pag tinanggal natin to, Control X, save. Mapapansin nyo, hindi na magdi-display yung data natin pag tinanggal natin yung Ajax na yon. So, Control Z lang ulit. And then Control X. Gagawa tayo ng function. Ilalagay natin yung pagdi-display ng data na yon sa loob ng function. Display data. Yan, save. So, ano mangyayari pag na-refresh natin? Hindi, walang mangyayari kasi hindi natin kinol yung display data. Control C, and then Control V para i-call siya. Ganyan nga pala mag-call ng function sa JavaScript. So, let's test it out. Ayun, meron napansin nyo, kinol natin yung display data. And then, ito na siya. Nag-display na yung data. Pwede din naman natin i-call yung delete data kung gusto nyo. Kaso, may magdi-display na error kasi wala tayong this na nilagay natin dito. Kasi yung this ang nagre-represent ng mismong element kung saan naka-attach si display data. Kaso wala. At saka wala din namang sense na i-call natin siya kasi wala naman tayong i-delete sa first reload ng ating page, di ba? Sa first loading ng ating page, wala naman tayo i-delete doon. So, to proceed, ay gagawa ulit tayo ng panibagong Ajax. Ang purpose nito ay para i-delete yung mismong data na yon. Pag click natin yung button, so type post. Gagamit tayo ng post method para mag-pasa ng data. And then URL
functions.php. Data is ipapaloob natin yung ating i-call na data sa loob ng tag, which is ano bang tatawagin natin doon? Kasi nag-create tayo ng ganito para mag-display yung data natin. Nag-create naman tayo ng case insert data para ayun case insert data para mag-insert yung ating record sa database. So kailangan natin gumawa ng paraan para makapag-delete tayo ng data dito. So case, gagawa lang tayo ng simpleng case, delete data. Sa loob nun ay mag-create tayo ng query na delete from TBL. Saan ba tayo mag-delete ng data? Table TBL user info. TBL user info where? Ano ba yung saan ba natin pagbabasehan yung i-delete nating data? Ibabase natin sa ID, where ID is equal to double single quotation, and then dahil hatiin natin yan ay dalawang double quotation sa loob, tuldok, semicolon sa labas, and ano bang ginamit nating method na pagpasa? Post. So, $_post sa loob nun. Ano ba? Sorry. Ano ba yun? Yun. Kailangan natin mag-create dito. Ipapasa muna pala natin tong delete data. Case delete data dun sa tag. And, ayan. Dito natin nilalagay yung ating data ID. So, papaloob natin sa data ID yung ating control obj $control obj.data is equal to record ID. Doon sa record ID ng ating button. So, sa labas, quit success function data. So, alert data. I-alert natin yung data na sasabihin nito pag kung sakaling naging successful ba yung query o hindi. Pero dapat ipasa muna natin itong data ID dito sa ID na to. Para yun nga, ma-specify niya kung ano yung i-delete niya. So if MySQLi query Q hindi, connection muna with Q. Pag naging successful yan ay mag-e-echo tayo ng successfully deleted. Else naman, kung hindi siya naging successful, echo unable to delete data. Save. So save natin. Ayan. So what happens when we click na yung delete button? Kunyari gusto natin i-delete si Berms sa baba. Delete. Successfully deleted. Kaso hindi mo makitang deleted na si Berms doon sa table. Pero check natin yung table natin. Nandito si Berms. I-refresh natin siya. Makita mo deleted na si Berms. Pero hindi pa siya deleted dito. Pero paano pag nangyaring ni-refresh natin to? Mawawala na si Berms. So, ito yung silbi kung bakit ko nilagay si display data dito sa ating function para pwede natin i-call ulit yung display data once na nag-delete na tayo ng ating data dun sa table natin. So, pag nag-delete tayo ng data, may lalabas na alert na successful
Pero bago dapat lumabas yung alert ay mag-refresh na tayo ng ating data. I-call ulit natin yung display data para tawagin niya ulit yung mga data doon sa ating table, sa database. So what happens pag in-implement natin yan? So for example, gusto natin i-delete si Juan Madriaga. Successfully deleted and nag-refresh yung table pero hindi nag-refresh yung buong page. Makita nyo, gumagana na yung ating function. Pero, paano pag accidentally niya lang na-delete and then gusto mo naman mag-add ng confirmation kung gusto niya talaga i-delete si Renz, Steven? Kung paano pag gusto maglagay ng confirmation? Well, madali lang yan. Mag-a-add lang tayo ng if statement dito sa ating function, sa loob ng ating function. If confirm if confirmation ba yun? Kasi papasok natin siya dito. Save. Baka may error tayo. Wala. Delete. Oops. Okay. If confirm. Nakalimutan ko ata yun. Wait lang. Delete. Ito, okay. Ito na pala, if confirm. Tapos may sa tingin, 'di ba dinilit natin si Thomas Haberford? And then gumana ate yung confirm natin. So ika-cancel mo natin yan, hindi siya madi-delete. Pero napapansin nyo, doon sa ating confirmation dialog ay walang text. Dahil hindi pa tayo naglagay ng text dito sa loob ng confirm natin. String, sabihin natin, are you sure you want to delete this data? Save, refresh. So Thomas, are you sure you want to delete this? Are you sure you want to delete this data? And then pag in-okay natin yan, successfully deleted. And then okay, mawala na si Thomas Haberford. So ang nangyari lang ay once na inaccept nyo yung confirmation, gagana yung ating Ajax. Else naman, walang mangyayari. So ayan, nagawa na natin yung pagdi-delete ng ating data sa ating database in a more advanced way kasi gumamit tayo ng JavaScript. So kung meron kayong questions ay pwede nyo namang itanong sa akin sa aking email o kaya pwede nyo i-display dyan sa comment section kasi medyo inaantok din kasi ako ngayon kaya medyo wala ako sa sarili ko. Pero sige lang, tanong nyo lang. I'm willing to answer it naman. So in the next video, ang gagawin natin ay dapat pwede na tayo makapag-update ng ating data sa ating database. For example, gusto natin si Willie, dapat yung last name niya ay Revilliam And then dapat meron tayong facility o kaya meron tayong functionality para doon. So pwede tayo maglagay ng update button dito, extra column ulit, and then may lalabas na dialog, tapos doon mo pwedeng i-edit yung data mo. Actually maraming way para ma-edit mo yung data mo, pero at saka marami ding way para ma-delete mo yun. So ito lang yung ginawa nating approach. Kung gusto niya ng ibang approach ay subscribe lang kayo sa aking channel, and then hopefully na syempre magawa pa natin yung mga ibang advanced methods o kaya mayroon pa bang mas magandang way kung paano ma-delete tong mga ganitong bagay. And then ito, i-improve natin yung itsura nito
itong dapat naka-dialog na lang to kung sakaling gusto mo mag-submit ng data. Dapat meron tayong button na lang dito sa taas para makapag-submit. Kasi mukhang mas maganda tingnan yun kasi dito nakabulagta lang siyang ganyan. Ay, Diyos me. So, thank you for watching and salamat sa pagkinig kung sakaling nanonood pa kayo ngayon. Kasi actually wala na akong i-code. Sa next video naman, oo. I guess part 4 na nung video na yon, and thank you. Don't forget to subscribe or I'll kick